Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang maulang hapon pa rin. Happy Wednesday afternoon. Ika-19 na po tayo sa buwan ng Agosto. August 19, 2026 na po mga kaibigan. Muli samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Tayo po itututok pa rin sa ating pong kapaligiran. Dala po ng masamang panahon na ating pong nararanasan, lalo na po sa Luzon. Sabi po ng Pag-asa kanina, ito pong bagyong Neneng, napanatili niya po yung kanyang lakas at habang yan po ay kumikilos ng pakanluran over saan ito? East, o sa bahagi ng silangan ng Batanes. Westward, moves westward over sea, east of Batanes. So lumakas pa daw po naman yung low pressure area na nasa labas po ng ating bansa, ng Philippine Area of Responsibility bilang tropical depression. Ala, ang dami napanatili yung lakas tas lumakas pa. Okay, alamin natin. Ayan, nasa linya na natin yung Pag-asa. Si Ma'am Grace Castañeda, hingi tayo ng update. Ma'am Grace, magandang hapon. Yes po, magandang hapon din, Miss May. Magandang hapon din po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, patuloy pa rin yung mga pagulan na ating mararanasan. So, possible pa rin po ngayon yung hanggang sa malalakas sa Zambales, Bataan at sa area ng Pangasinan. Also, may period pa din po yung biglaang buhos ng malakas na pagulan dito sa Metro Manila, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at sa Oriental Mindoro. And magpapatuloy po yung hanggang sa mga malalakas na pagulan natin hanggang bukas po likely sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya po pagiging alerto pa rin para sa ating mga babayan sa posibilidad po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Also, update din po sa minomonitor natin na si Bagyong Neneng. Sa ngayon po huling namataan yung sentro nito sa layong 530 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Taglay po nito lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro, pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward po yung pagkilos nito sa bilis ng 30 kilometers per hour. And sa ngayon po wala naman tayong nakataas ng wind signals, wala rin po tayong ina-expect sa mga susunod na oras, wala rin po tayong nakitang direct effect na to ni Bagyong Neneng, but still isa pa rin po ito sa nag-i-influence ng habagat, which is yung habagat pa din po yung magdadala ng mga pag-ulan for most of Luzon. Yun pong dalawang minomonitor natin na tropical depression sa labas, Ma'am Grace, and then yung isa po ay tama ba, east of northeastern Mindanao, then yung isa ay saan ba yun? Sa labas. So yes po. ito ba ay ito ba ay mga magiging bagyo? Ngayon po bagyo na po lahat ng minomonitor natin. So ay hindi pala, sa loob ng Pilipinas makapasok. Yung west, yung nasa west po ng extreme northern Luzon is hindi naman po natin nakikitang papasok sa loob ng far westward po yung movement niya, so palayo po siya. While yung isa naman po yung nasa mas malayo, tropical storm na po ito ngayon. International name ay Sodel, 3,005 kilometers east of northeastern Mindanao. Ito po not ruled out yung possibility na pumasok po ito sa loob ng far natin between next week po ng Monday and Tuesday, but likely po yung sisilip siya or dun siya sa may northeastern boundary po ng far natin. Ngayon po, kung direct effect pwedeng sa area ng extreme northern Luzon, but yung mas nakikita din po natin na ito po yung mag-e-enhance ng habagat natin next week. Bagamat wala tayong nakikitang mga landfall, Ma'am Grace, pero tignan mo, yung mga LPA na to, nagiging tropical depression, kahit nasa labas, and even kung nasa loob naman, ay hindi ganoon kadirekta yung effect niya. Anong senaryo ba itong mga ito? Parang rare lang na nangyayari yung ganito? Yes po, opo. Ito naman po ay hindi unusual na pangyayari dahil nasa karagatan pa din po sila, so likely pa din na gather po sila ng energy and ma-develop po into a bagyo. Also, dahil nga po nakikita natin, mostly pataas din yung mga track nila. Mataas po, and ang contribution nila is habagat po yung kanilang ini-steer or nai-influence. Oo, mahirap din naman pagka bumaba, talagang ang effect din niya malalakas na pag-ulan. Yes po, bukod po sa habagat na tuloy-tuloy, mostly kung ito naman po ay due to bagyo, pwedeng short period, tapos malakas po yung mga pag-ulan. So ngayon, ang track nila puro pataas, po? Sa ngayon po, mas medyo mataas po yung mga track po nila. Ayun, so
Sabi niyo hindi naman unusual ano kasi nga panahon tayo ng bagyo, ganito talaga. Pero yung parang halos nakapaikot ano, meron sa loob at labas, 'di ba, Ma'am Grace? Yes po, opo. Nandun po sila ngayon dahil po yung area na po nun ngayon medyo favorable po siya for mga development po ng mga circulation. Oo. So itong si Bagyong Neneng na nandito sa atin ano sa loob, ito ay inaasahang lalabas kailan nga, Ma'am Grace? Nakikita po natin possible bukas po, Thursday ng afternoon or evening siya lalabas po ng ating area of responsibility. Oo, at paglabas niya, hindi naman nangangahulugan na papasok yung mga nakaabang na Sa tropical ngayon po, or depression. right after niya, hindi pa, but yun nga po yung medyo malayo po na Possible. tropical storm po ngayon. Yun po yung nakikita natin na pwedeng pumasok po sa loob ng PAR. Though mas mataas pa din po yung track niya, and ang mas nakikita po nating influence niya is yung enhancement ng habagat. Habagat. So kaya nga sabi nga natin mukhang itong whole month of August, ito ang ating mararanasan yung mga pag-ulan. Ano po, nadala ng habagat. Yes, tama po. Talagang tuwing buwan po ng August, mas likely din po na isa yung habagat. So nagko-contribute po ng mga pag-ulan. Lalo na din po ngayon, Miss May, El Nino po tayo. So Yes. kapag El Nino po kasi enhance din talaga yung rainfall for the western section ng Luzon. Kapag na-timing po siya sa habagat. Oo. So na timing kaya ganito, kaya yung ating mga kababayan doon sa mga bulubunduking bahagi dapat maging yung ating mga LGU siguro, 'di ba, Ma'am Grace, maging alerto na para dito dahil ang lupa ay laging basa. Alam na natin kung anong katumbas niyan. Yes, tama po. Dahil tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin, kailangan maging alerto pa rin po tayo dahil posibleng kahit short period na lang po yung mga pag-ulan is vulnerable pa rin or susceptible pa rin po yung mga area. Oh, kasi ganito halimbawa pagising natin, okay, medyo maaliwalas na yung panahon pero maya-maya makikita natin namumuo na naman yung Yes, yung ulap no. Tapos ulan na lalo na bandang hapon at gabi, ano po. Opo, dahil habagat pa din po yung prevailing. Kung sa mga susunod na araw hindi po siya ganun or magto-tone down po yung mga pag-ulan, expect pa rin po natin pag hapon, gabi or early morning. May mga period pa rin po ng heavy rainfall lalo pag may thunderstorm po due to habagat. Oo. Maraming salamat, Ma'am Grace. Thank you. Salamat din po, mag-ingat po tayong lahat. Ingat po tayo. Mga kaibigan, Ma'am Grace Castañeda mula po sa DOST Pag-asa. 'Di ba? Ating panahon ay talaga naman weather lang yan. Ingat po. Oras natin mga kaibigan, 12 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. At standby lamang at bibigyang daan po natin. Pupuntahan po natin ang lalawigan ng Bataan. Even ang Pampanga, baka makausap natin ang Pampanga. Kasi grabe pa rin yung mga baha sa kanila. Actually kanina parang naulinigan ko. Merong lingkod lapid na gagawin tomorrow diyan sa lalawigan ng Pampanga. At hahatiran ito'y kanilang relief mission kung di ako nagkakamali para sa ating mga kababayan na hanggang ngayon po ay nakalubog sa tubig baha dyan po sa Pampanga. Ano ba yung mga lugar na yan? Makausap nga natin yung Pampanga at sila yung talagang si Governor, sino ba Governor ngayon? Governor Lilia Pineda yata ang Governor, tawagan nga natin. Oo nga, gusto kong kasi hindi din makatulak yung Team Palugaw ng Operation Tulong kasi talagang baha daw dun sa mga lugar na atin sanang pupuntahan unless meron tayong mga matataas na sasakyan na pwedeng maggano sa atin. Oo, anyway, so pupuntahan po natin ang Pampanga maging ang Bataan at ating pong makumusta din yung ating mga kababayan. Standby lang mamaya ang Naga City, mayroon palang mga housing units doon na itinurn over para sa mga empleyado ng pamahalaang lungsod ng Naga. Wow! So ito yung mga miyembro ng Pag-ibig Fund na naging katuwang sa mas mabilis at abot kayang pabahay. So yan po. Good news yan Mamaya, standby lang. RH18 Ruel Saldico, standby. Kasi yung mga lugar po sa Bataan na binaha, kaya pupuntahan din po natin, I think ang Mariveles, kung di tayo nagkakamali, ang Hermosa at ang Samal. Standby sa ating kasamang si Danny Kumilang. Babalik po tayo. This time check. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Pritong ulam
ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe! Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter.
I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas. Not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Balik po tayo mga kaibigan dito po sa ating programang Public Service Hour at ating pong bigyang daan makausap natin yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po ng Bataan at makibalita tayo dun sa lagay nung kanilang panahon sapagkat tayo po ay dami mga nagme-message actually sa atin na yung lalong-lalo na yung mga binahang lugar yung mga lugar kung saan nananatili sa tubig baha yung ating mga kababayan. Okay? Sige, standby lang. Habang inantabayan na natin ang Bataan at ang lalawigan ng Pampanga, puntahan muna natin, hingi muna tayo ng good news mula sa Pag-ibig Fund sapagkat meron daw pong mahigit 100 housing units para po sa mga empleyado dyan sa Naga City ang nabigyan ng pabahay. Opo, na i-turn over na pala sa kanila yung kanilang mga bahay at ang Pag-ibig Fund ang naging katuwang para sa mas mabilis at abot kayang halaga, di ba? Maraming bahay na yan. Alamin natin, ibabalita yan sa atin ng ating kasamang si Ruel Saldico mula po dyan sa Naga City. Ruel, magandang hapon. Isang malaking hakbang para sa pagkakaroon ng sariling tahanan ng mga kawani ng pamalalang Sundang Daga ang sinagawa matapos ang formal na turnover ng 101 housing units para naman sa mga empleyado ng gobyerno ng lungsod ng Daga. Pinangunahan ang turnover ceremony ni Naga City Mayor Lenny Robredo, Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta at Deputy Executive Officer Alexander Aguilar. Kasama naman ang kinatawan ng Ayala Land Incorporated, Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at Social Housing Finance Corporation. Matagal na ding aspiration na magkaroon ng employees housing. Actually, nagkaroon na dati. Nagkaroon na dati ng employees housing during the time of Mayor John Bongat. I think nagkaroon ng yung Johnville 1 and 2. Pero after nun, hindi na nasundan. Yung empleyado ng city, more than 3,000, I think. So, ganun kadami yung nangangailangan ng housing. Meron nang nabili, panahon pa nung asawa ko, nabili 10-hectare property na intended sana for employees housing. In fact, marami na akong dinala doon na developers. Pero for some reason, yung 10-hectare property, parang nag-evolve siya. Napasyalan na ng mga tao. Naging pasyalan na siya ng mga tao na parang nagdadalawang isip na kami kung gagamitin siya for housing. Kasi kulang na kulang talaga yung pasyalan dito. And then this opportunity with Bella Vita arrived at our doorstep.
Ayon kay Robredo, matagal nang pangarap ng mga kawani ng city government ang magkaroon ng sariling employee housing program, kung kaya't labis ang kanyang pasalamat sa mga naunang administrasyon nagdaga. Partikular na ang naging hakbang ng dating alkalde na si Mayor John Bongat at kanyang asawa para naman sa programang housing. At sa pagkakataong ito, muling nabigyan ng katuparan ang naturang programa sa pamamagitan ng partnership ng city government at ng Pag-ibig Fund. Partikular na ang pagbibigay ng mga mas mababang interest rate at abot kayang terms para sa mga kwalipikadong empleyado. Sabi yung pasalamat natin sa Pag-ibig. Kasi without them, hindi mangyayari ito. Gaya ng sabi ko kanina sa message ko, even if makakuha tayo ng offer sa Bella Vita to have this, hindi to kaya ng city government. Kaya lang to naging totoo because of Pag-ibig. Sobrang laking bagay sa atin na yung Pag-ibig yung sumalo. Tapos yung terms na binigay sa atin, sobrang beneficial to the employees. Kasi yung 3% na housing loan, ang baba nun kumpara sa mga available in the market. Tapos yung presyo pang binigay sa atin, ang baba din. Kaya siya naging affordable. Kasi otherwise, kung mataas kasi, kahit kailangan mo, may available, pero kung mataas, hindi ka pa din kukuha. Kasi yung worry ng lahat, syempre ang priority, yung pagkain araw-araw, maka-school yung mga anak. Parang ang housing comes after mag-aral na yung mga bata. Pero because of the offer given to us by Bella Vita, tapos yung pagsalo ng Pag-ibig, naging possible ito na may bahay na sila, may take home pa sila, makakapaaral pa sila ng mga anak. So talagang life-changing siya. Sabi rin ang turnover ng housing units na ang expanded Community Mortgage Program awarding sa mga Homeowners Association na sa Mabulo Village at St. Joseph. Layunin na ito ang pagkilala na kilalanin ang mga Homeowners Association na bahagi ng patuloy na pagkapaunlad at pagkapatatag ng kanilang mga komunidad. Samantala, hindi pa rin nagtatapos ang housing program ng Lungsod ng Daga dahil may mga susunod pang batch na inasaga may sagawa para sa iba pang kwalipikadong empleyado. Mula sa pangmatagalang pangarap na makawani hanggang sa aktwal na pagkaroon ng sariling tahanan, unti-unti nagiging realidad ang Employee Housing Program ng Naga City Government, katuwang ang Pag-ibig Fund. Isang investment hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para rin sa kanilang kinabukasan. Dito sa Bicol, ito si RH18, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Roel Saldico. Oo nga naman, good news sa bagay sa pamilyang Pilipino talaga pagka hindi mo talaga pinush na, 'di ba? Siyempre unahin nga naman, sabi ni Mayor Leni Robredo, unahin talaga ng mga bawat pamilya makapag-aral yung anak, siyempre magastusin noon, 'di ba? Yun, unang-una na 'yun. Kaya kaswerte ng mga nakakuha no ng pabahay. May bahay na sila. Anyway mga kaibigan, bibigyang daan lang natin yung panawagan po ng Department of Health sa atin sa public na tayo po ay mag-ingat, lalong-lalo na't hindi mo maiiwasan. Halimbawa, galing ka sa trabaho, yung ating mga estudyante, galing sa eskwela, naabutan po ng malakas na ulan, tas may baha agad dun sa mga lansangan. Syempre, lulusong yan ng mga yan sa baha, di ba? So, ngayon po, meron tayong mga kaso, actually mataas yung kaso ng leptospirosis dahil nga po dito sa mga pag-ulan na ito, and then lalo na sa baha. Kasi yung pong leptospirosis, yan po talaga sa tubig yan nakukuha, ihi po yan ng daga. So meron na daw pong naitala na 3,440 na leptospirosis cases sa kabuuan po dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa simula January hanggang nito pong August 8 lamang, So August 8 po, that was nung pong Saturday, last August 8. At meron pong mga namatay, may nasawi po dyan. Ang sinasabing tala po niyan, nasa 220, At ang paalala po ng Department of Health, yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po nakatutok sa atin ngayon sa program natin, maaaring mahawa yung sino mang lumungsong sa baha dahil
ito pong bakterya ng leptospirosis, galing nga po yan sa ihi ng mga infected na hayop gaya po ng daga na maaaring pumasok sa katawan sa pamamagitan po ng open wounds. So kung halimbawa lumusong tayo sa baha at meron tayong sugat, pwede ding pumasok yan sa mata pala, no? Oo nga pala. Pati sa ilong at sa bibig, 'di ba? So pinapayuhan po ng DOH yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga lumusong sa baha, na expose po kayo sa baha. Agad-agad po magpakonsulta na kayo, no? Sa bagay, dito lang sa lungsod ng Maynila naka-ready yung kanilang facility nung ating nakapanayam kamakailan lamang ang kanilang City Health Chief, si Dr. Grace Padilla. So yung pong tawag nito, yung treatment para dyan. So pinapayuhan na kapag ka po kayo nga ay na-expose na, no? Or na lumusong na sa baha, pwede na kayong magpakonsulta. Lalong-lalo na sa loob ng 24 hours until 72 hours para matukoy kung kailangan na po ninyo nung tinatawag na mga preventive antibiotics para po dyan. Kasi ang babala po ng DOH, sa iba pang sakit na maaring makuha dahil nga po dyan sa baha, kabilang po dyan, syempre meron pa tayong dengue. Actually, pag tag-ulan, meron tayong dengue, meron din pong cholera, di ba? Yung amoebiasis, yung mga pagdumi, pagsusuka, no? At of course, nandyan yung iba't ibang mga waterborne diseases. So mag-iingat po tayo, ha, mga kababayan. Oras po natin, 30 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo, standby lang, at pupuntahan natin ang lalawigan ng Bataan. Ang oras na yan. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang sa ating balitan, mga kaibigan, sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong lugdo para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago.
kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa Indonesia. Magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa Indonesia. Magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Public Service Hour. Oras natin mga kaibigan, 38 minuto makalipas po alas 3 ng hapon. At ngayon mga kaibigan, puntahan po natin ang lalawigan ng Bataan sapagkat nakaranas po yata ng pagbaha din ng Bataan. At kung hindi tayo nagkakamali, merong until now ay baha pa sa ilang lugar sa Mariveles, Hermosa at dyan po sa Samal. Makakausap po natin ang kanila pong chief ng Chief Operation and Warning Division, PDRRMO Bataan, si Sir Mark Rafael Ramos. Sir Mark, magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon po, Miss May at sa inyong mga taga-pakinig po. Unang-una, Sir Mark, kumusta ngayon? Maulan pa ba sa Bataan?
Opo, ma'am, as of now po dito sa lalawigan ng Bataan po, nakakaranas po kami ng light and minsan po moderate rains po sa buong maghapon po na ito, ma'am. Opo. At tama po ba yung mga areas na nakararanas ngayon ng mga baha ay Mariveles, Hermosa and Samal? Diyan po ba nakasentro? Itong mga nakikita natin? Yes, ma'am. Opo, tama naman po. Especially po dito sa bayan po ng Mariveles, meron po tayong reported po na 2 barangays po na meron pong naitalang pagbaha. Yung barangay po ng Townsite at yung barangay po ng Kabkabin, ma'am. Pero as of now po, medyo humupa na rin po yung tubig doon. Nasa 1 to 2 feet na lang po yung sa may barangay Townsite at 1.5 feet po yung sa may yung naitala po sa may barangay ng Kabkabin. Oo, pero at lubog pa rin, ano? Ilang barangay po bali yan? 3 ang 2 po. 2 po, ma'am. Sa Mariveles. And then what about po yung Hermosa and Samal? Yung sa Hermosa, ma'am, ito po, yung lagi na lang po nating na-monitor, yung barangay po ng Almacen. Yun po yung may mga po tayo reported na floodings as well as din po dito sa may barangay ng Kataning. Meron din po tayong mga na-monitored na flooding area sa mga barangay, ma'am. Oo. So ilang barangay po sa Hermosa ang apektado? Bali po, as of now po, ang meron po tayo ay nasa 2 po, ma'am. 2. And then sa Samal? Yung sa Samal po, ma'am, yung na-report po natin kanina, sa mga, isang barangay lang po, ito po ay sa barangay po ng San Juan. Oo, isang barangay. So, ibig sabihin sa the whole of Bataan, ito pong mga bayan na ito lamang ang talagang nakaranas. Nakikita natin yung paglikas. Tama po ba? May mga inilikas na po pala. Opo, as of now po, mayroon din po tayong mga evacuees po na nasa loob ng ating evacuation center. As of now po, mayroon po tayong 341 families na corresponding po ito sa 1,149 na individuals po na nakakalat po dito po sa iba't ibang mga LGUs din po dito sa lalawigan na nag-evacuate po dahil nga po sa patuloy po na pag-ulan dito sa lalawigan ng Bataan. Ito po nakikita natin na ating mga kapulisan na naglilikas tapos yung iba ay sinasakay sa bangka. Saan pong particular na lugar ito, Sir Mark? Apo, kung di po nagkakamali, ma'am, ito po yung sa bayan ng Samal. Especially po dito po nga sa nabanggit sa may barangay San Juan po. Okay, ang taas ano? Parang ano na. Ano po ito? Mga palayan ba ito na naging dagat-dagatan? Apo, yan po yung especially po dyan sa area po ng San Juan Mans. Talaga pong ilang linggo na rin po talaga yung pag-uulan. Kaya po ito po yung isa sa mga nilulubog na po na area po ng barangay San Juan dito po sa Samal. Kaya po yung may mga kababayan po tayo na yan po, makikita nyo po na nag-evacuate na po para po at least mas mapunta po sila sa may safe na lugar, ma'am. So, kumusta po yung ating mga evacuees? Hindi pa sila pwedeng bumalik dahil tuloy-tuloy pa yung mga pag-ulan. Yes po, ma'am. Actually nga po, yung iba nga po niya, nagsara na po talaga nito lang talagang bumuhos po ulit yung ulan. Kaya po yung iba, ma'am, nagbukas po ulit ng mga evacuation center. Kaya po na-monitor po natin na may mga nagbukas po ulit ng mga evacuation center para po i-cater po yung mga evacuees natin. And as of now po, since di pa rin po tumitila yung pag-ulan, kaya wala pa rin naman pong umuwi para lang din po sa kaligtasan. And yun naman po, nakaano naman po yung mga local DreamOS po natin together with their local MSWDO po para po ibigay po yung mga pangangailangan nila habang nasa evacuation center po nila. Sa Bataan, ito po yung talagang mga flood-prone areas, pero parang nakakatakot naman na Sir Mark. Ibig sabihin mga barangay ito pero parang mga naging dagat na ng Para naging dagat na yung kanilang lugar at ito po ba hindi ba mabilis na nagsusubside or bumababa yung tubig baha?
Apo, actually ma'am, pag naman din po tumigil yung ulan, wag lang po talaga yung sunod-sunod o yung sunod na oras po na pag-ulan. Mabilis naman din po agad na bumababa yung tubig dito din po sa mga reported na mga flooding areas po natin dito sa lalawigan ng Bataan. Saan po nanggagaling yung tubig na sa mga bayan na ito? Maribeles, Hermosa, Samal. At Apo, ang taas, kung titingnan natin, parang ito ba yung earlier, parang yung mga nangyayari noon yata sa Bataan na parang lampas tao din yung tubig? Opo. Yes ma'am, tama naman po. No? So tulad nga po nung nasabi ko kanina, since pumasok na po tayo sa ikatlong week ng pag-ulan dito po sa lalawigan, to share with nga po no, ma'am, na hit na po kasi ng lalawigan yung maximum na monthly rainfall forecast na dito sa atin ayon sa pag-asa. So nasa 1,367 millimeters na po yung naibuhos from August 2 to 19, which is yung maximum lang po na forecasted rainfall po this August sa Bataan is 1,109. So talaga pong na po yung kalupaan dito sa lalawigan. Sa pakikipag-ugnayan po namin sa pag-asa, hope po na sana magkaroon ng kumbaga parang break yung ulan po para lang po makarecover yung mga yung lupa namin, kumbaga makapag-chance na makarecover para po if ever na may susunod po rin na pag-uulan, makasipsip po ito. Pero ito nga po, since parang hindi pa rin po titigil yung pag-uulan, so may mga talagang mamomonitor po tayo ng mga pagbaha dito po sa lalawigan ng Bataan. Oo, nito po bang mga nakaraang panalasa ng bagyo, nauna kasi yung Maymay. Of course, Luis, Luis, Maymay, then habagat na po yan, dire-diretso, tapos may bagyo tayong Nene ngayon. Sir Mark, yan tubig ba nagsusubside or ngayon lang ito, na binaha talaga, itong habagat talaga? Apo, yun naman din po yung during the ni Luis and Maymay po. Talagang very minimal lang po yung na-report po namin talagang mga floodings ito sa Bataan. Talaga po nung talagang nagsunod-sunod na po yung pag-uulan, doon na po tayo nagkaroon ng mga reported floodings. Though sabi ko nga po kanina, pag naman po tumigil yung pag-uulan, madali rin naman pong kumbaga mawala tubig doon sa mga reported na flooded areas po natin. Ayun, oo. Kasi parang pag nakita mo, parang galing ba to sa dagat? yung tubig, kasi lawak eh. So anong minsan din naman po, minsan din naman ma'am, tulad ng sabi ko kanina, sobrang lakas ng ulan, yung capacity po rin ng drainage, yung drainage hindi po kinakaya, kaya nagkakaroon din po tayo ng overflow, kaya po nagkakaroon ng ganong mga tubig. Kaya po, yung after naman po nga ng pag-ulan, bababa rin po at mawawala. Ito ba'y galing sa bundok? Itong tubig na to? Yes ma'am. Since yung topography po ng province, since peninsula po siya, may mga bundok po tayo parts, kaya po doon rin po yung isa rin po naging factor po yung mga galing po sa bundok. Kung malakas po bundok, baba po sa kabayan, kaya po isa sa mga nagiging cause po ng flooding po dito po wala sa namang mga LGU. Wala namang mga reported injuries or casualties, Sir Mark? Yun naman po yung as of now sa tagal po namin naka-monitor po since the second week po ng August, wala po na itatala dito po sa lalawigan ng Bataan. Oo, at syempre yung mga pagkain sa mga evacuation centers kung medyo matagal-tagal tong habagat na to, Sir Mark. Yes naman po, yung mga resources naman po natin, yung mga food items and not food items po ay sapat naman po. Kasama po natin yung mga local mga local government units na ini-ensure po na lahat po ng mga pangangailangan ng evacuees natin ay matutugunan po habang sila po ay nasa evacuation center. Maski din po yung mga kababayan natin na wala sa evacuation center pero apektado rin po ng habagat po na ito. Okay, so baka meron kayong panawagan, Sir Mark. Go ahead sa mga lalong-lalo na itong mga at least 3 lugar lang kadaming bayan ng Bataan, at least 3 lugar lang yung binabaha talaga. 3 bayan lang pala, I mean.
Ayun po, sa mga kababayan po natin, so tulad po ng mga paalala po namin, patuloy pa rin po tayong maging alerto at makinig po sa mga advisories po ng ating mga lokal na pamahalaan sa pangunguna po ng mga local DRRMO para po sa mga anunsyo or sa mga weather updates po, no. So paalala din po namin kung may mga evacuations po na pinapatupad yung mga preemptive, sumunod po tayo sa kanila para sa kaligtasan din po natin. So kasi na-expect pa rin po natin dito sa lalawigan, uulanin pa rin po tayo, parang hanggang next week pa din po ata. So matagal-tagal pa po tayong magtitiis dito po sa mga ganitong panahon po natin. So yun lang po yung mapapayo na sa mga kababayan, maging alerto po at manatiling ligtas po habang tayo po ay nagbo-monitor dito po sa habagat po natin. Oo. And then wala naman kayong mga cases ng leptospirosis, Sir Mark? So far naman po, ma'am, wala naman po tayong reported sa ating Provincial Health Office at in regards naman po doon, nakakalat naman po yung mga gamot po na para po kontra sa leptospirosis sa ating mga LGUs na pwede pong i-access ng ating mga kababayan kung kailangan po nila. Sabagay, pagkabandang probinsya, medyo less yata pag leptospirosis, Kaya tulad dito sa Metro Manila, talagang daming cases. Sir Mark, maraming salamat at ingat po lagi. Okay po. Maraming salamat po, Miss May, at sa inyong mga tagapakinig po. Maraming salamat ang mula po sa PDRRMO, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Bataan, si Sir Mark Rafael Ramos, kanilang Chief Operations and the Warning Division. Mga kaibigan, oras po natin, 50 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. nakakaaway mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame, no? ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision na ito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotline. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay. Pilipinas, oras po natin. Meron na lamang tayong 7 minuto at 3:00 na po ng hapon. Sa 4:00 na ng pagtulong, sa hapon. paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Balik tayo. Meron po tayong mahalagang panawagan. Uy, batiin lang natin ng happy birthday advance ang ating napakabait na Supremo, Senator Lito Lapid. Sen, happy birthday! Ayan, galing sa buong Team Lingkod Lapid, of course, kay Sir Mark Lapid. Galing yung pagbati, di ba? Part ng Lingkod Lapid team. Of course, batiin natin yung kanyang mga team na katutok sa atin. Of course, Lorante Rosales, Ma'am Charms, Mayores, ayan, sina Sir Alain Lapid, si Sir, sino pa ba? Of course, si Chief, no? Si Sir Ricky Ileto, kanyang COS. Ayan, lahat-lahat na kayo, dami nila eh. Salamat. Salamat po lagi-lagi sa inyong mga pagtulong sa ating pong mga pasyente, no? Ating mga kababayan. Yan, Supremo Senator Lito Lapid. Meron po tayong mahalagang panawagan lang, bigyang daan po natin. At nananawagan po si Denser Morales para po sa kanya nawawalang kapatid na si Dench Morales. 28 years old, isa pong PWD. Alamin natin, dahil huli daw po itong nakita nito pong August 13, dyan po sa Bacoor City, dyan sa Cavite. At sinasabi po ng kanyang family na nanggaling po yan sa eskwelahan at umalis para po magpasa lang ng mga dokumento sa kanya pong trabahong papasukan. Ayun, so alamin natin si Kuya Denser Morales nasa linya natin. Kuya Denser, magandang hapon. Sir, magandang hapon po, lalong-lalo po sa mga nakikinig po ngayon sa DZRH. Oo. Lang po, manawagan po sa inyo. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa tulong ninyo, lalong-lalo na po sa mga kapulisan natin dyan. Oo, si Denser, teka, ang pangalan mo Denser, tapos ito Dench. Kambal mo ba? Hindi naman. Hindi naman po. Oo. Sige, paano nangyari? Hindi niya ba ito ginagawa dati na kapag halimbawa may lakad, hindi umuwi? Hindi po. So, paano? Kwento mo sa amin. Ibig sabihin, kumuha lang ng mga kinakailangan niya para sa requirements ito, no? Nagpadala po, bali po, may agenda po siya sa eskwelahan po. Then, pinapunta po siya sa LBC para po magdala ng mga Form 137 na magpadala po ng dokumento ng mga estudyante para po sa mga magulang po tayo pong sabi ng principal. Oo. So, ibig sabihin, ano mo ito? Pamangkin? Kapatid pala, sorry. Kapatid mo na ang edad ay 28. 28 po. Pangalawa po ako. Oo. Kasunod ko po siya. Ibig sabihin na magtatrabaho siya, kukunin niya yung mga documents na kailangan niyang ipasa. Bali po, magpapadala po ng dokumento. Para dun sa kanyang ina-applyan. Hindi po, para po sa mga magulang po ata or mga estudyante po. Po. Okay. Pero sabi mo galing sa eskwelahan. Saan eskwelahan? Sa Guara National High School po. Saan yun? Sa Bacoor, Bacoor po, Molino. So galing siya doon, may dala siya mga dokumento, ipapadala na. At yung mga dokumento na yun, para kanino? Inutusan po siya ng principal po kasi po agenda po niya yun. Oo. Araw po na iyon. Oo. So doon siya nag-work? Nag-work po siya. Sa Gawaran? Oo. And then, so yun ang kanyang parang anong tawag nito? Messenger, ano? Parang ganun po. Oo. Tapos hindi... Assistant po siya doon. Okay. Tapos hindi na bumalik, hindi na nakabalik. Opo, ang last na lokasyon ho niya base po sa Live 360 po nasa Nomo Vista Mall, Molino Boulevard, Bacoor po. Oo, nahagip pa to na CCTV na nandoon? Opo, nakita po na tumawid po siya sa harap po ng Nomo. Pabalik po siya ng City Hall, yung palakad po niya. Doon po hindi na po namin nakita kung sumakay po ba siya.
or So ibig sabihin na nagawa na niya yung kanyang yung kanyang trabaho. natapos na po yung kanyang transaction po doon. Kaya doon sa area na yun, doon yung nakita na pauwi na. So hindi nakita kung Opo. saan sumakay. Opo, So tinatawagan yung cellphone, hindi na makontak. hindi na po base po sa na-track ko pong cellphone niya. Iba na po yung sumagot. Okay. Sige, manawagan ko Kuya Denser. Manawagan ka, hingi tayo ng tulong. Baka merong mga may impormasyon. Okay po. Nananawagan po ako sa DCRH patungkol po sa nawawala ko at sa mga nakikinig pong mga sa radyo po ngayon. Nananawagan po ako sa DCRH patungkol po sa nawawala kong kapatid na si Dench Morales. 28 years old po siya. Ang katangkaran niya po ay 4'11". Ang weight niya po is 45 to 48 kilograms. At PWD po siya. Ang kanya pong huling kasuotan ay light brown or cream sweater po yung niya, huling kasuotan niya. Gray slack pants at nakatsinelas po siya na parang Crocs at may dala po siyang cream na bag na may nakalagay na payong sa gilid po. Ayon po sa huling lokasyon na nakuha po namin ay natagpuan po siya sa Nomo Vista Mall, Polino Boulevard, Bacoor. Sa mga may alam po at impormasyon patungkol po sa kanya, mangyari lamang po na ipagpaalam po sa number ko po na 0997-851-8931. Inulit ko po, 0997-851-8931. Ngayon po na ipadala na rin po napa-file na rin po ng report sa Barangay Habay 2, Bacoor, Cavite at sa Bacoor PNP po para po mahanap na rin po ang aking kapatid. Sana nga po kung may nais pong tumawag sa akin, kung may nakita po sa kanya, bukas po ang aking telepono para po sagutin po kayo. Maraming salamat po sa tulong nyo sa DCRH din po. Maraming salamat po. Ayan, dun sa mga maaring may impormasyon, ito ay hindi naman niya ginagawa pa noon, di ba? Nauwi naman talaga. Pero wala kayong idea kung nakasakay? Wala po, sir. Wala po. Okay, sige. Sa mga maaring may impormasyon, ipagbigay alam lang sa pinakamalapit, of course, na police station, Dahil ito ay naka-report naman na. Okay, so bigyan nyo kami ng feedback pagka nakabalik na. Sana makabalik na si Denz, Si Dench. Salamat po. Okay, maraming salamat, Denzer Morales. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Susunod na po, Mayor Lacaideo Magkalman, Mistea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Pansamantala, ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay